Ayan. So, binilutan ko siya kasi nakabukas yung aircon namin, guys. Nainitan kasi si Kuya Nathan. Ayan, sarap ng tulog niya, no? So, syempre dahil premature siya, guys, ayokong malamigan siya. Kasi minsan may halak siyang naririnig ko. Lalo na pag pinapadede ko siya, parang may halak something, halak. Tapos pag pinapaburp ko siya, meron pa rin halak. Pero pagka may time na nag-grunt siya, pag gising ha, pero pag tulog siya, wala naman kahit anong grinding noise. Which is, parang kampante ako ng konti. Tapos, tinitignan ko yung rise and fall ng chest niya, at saka ng stomach niya. Normal yung paghinga niya. Wala namang tunog yung kanyang paghinga pagtulog. Kasi pag may pneumonia, guys, or may pulmonya si baby, pag tulog may grinding or maingay yung parang naghihilik. Parang ganun. So, yun. Thankful naman ako kahit paano. At normal naman. Pero, nag-follow up check up kami sa pedya sa Manila, itatanong ko normal ba yung pag pinapadede ko siya or pag gising siya, merong halak na konti. Hindi, para sa akin kasi tawag doon halak. So, hindi ko alam kung halak ba yun or normal talaga yun. Kasi may time na wala namang tunog yun. Walang tunog siya na ganon. Pero may time na pag finifeed ko siya may halak. So, yun, kung natural lang ba yun. Kasi nung pag binubuhat ko siya sa Nico, that time wala namang ganun eh. So, ngayon lang ko siya naririnig. So, pinapiran ko siya ng baby oil or yung massage oil for baby na suitable para sa kanila, yung hindi naman ganun kainit pero nakaka-relax sa kanila. Iyon. Tsaka kasi sobrang init dito sa Pampanga, alam niyo naman yun, 'di ba? So, yan, masarap ang tulog niya kasi sinuwadal ko siya. Sobra kasing lamig. Nanginginig na siya kanina eh. So, yun. Ayoko talaga magkaroon. Kasi nung bago siyang panganak, nung in-x-ray siya, meron siyang pneumonia or pulmonya na nakita ng pedya. Tapos, nung follow-up x-ray niya, normal na daw. So, wala na yung pulmonya na yon. Normal na lahat ng test niya and all. Nagkaroon nga lang siya ng ROP. So, pagpunta naman ng Manila, dalawang pupuntahan ko. Una is pedya. Nagpupunta ako sa ENT. Kukunin ko yung hearing test result niya. And then, pangatlo is pupunta kami sa Opta for Opta for baby. Kasi, nung bago siya ma-discharge, na ROP siya. ROP check. So, may mga konti naman pagbabago or changes na which is good. Pero gusto pa nilang ipahinga ng konti. Tapos ngayon, hindi kami nakapag-follow up nung 2 weeks na yata, halos 2 weeks na. Kasi nga, di ba bumabagyo guys. At sobrang lakas ng ulan at kidlat dito sa Pampanga. Hindi ko naman pwedeng ibiyahe o i-commute si baby dahil malamig at baka magkasakit. Mahirap na dahil preemie baby siya. So, yon. Baka this week, pag okay yung weather, ibabiyahe ko siya. Wala kasi ang parents ko dito na sa Manila, guys. Busy sila. So, hindi sila makamake time na para isunduin kami dito sa Pampanga at ibiyahe na Manila. It's okay kasi I understand naman sila na kailangan nilang may mga kailangan silang gawin sa buhay-buhay nila. So, yun. Ito naman si Habi naman nandun sa katrabaho niya, which is uminom na naman. Hindi ko alam bakit hindi niya matanggihan. Yun ang kinaasaran ko, guys. Pinapayagan ko naman siya sa lahat. Hindi ko binago. Gusto niya mag-basketball, mag-billiards with friends and co-workers. Okay lang sa akin, be. As long as hindi madalas na. Kasi, iba na yung buhay eh. May anak ka na, so, hindi na yung maya't maya, di ba? Twice a week, ganun. Parang, hello, may anak ka na, tulungan mo ako dito. Di ba? Hindi lang naman ako ang gumawa nito. So, anyway, yun lang. Manonood lang ako ng YouTube. Hintayin ko lang si Habing umuwi. Hindi ko siya nare-replyan, guys. As in, niiinis ako eh. Kasi natiis niyang iwan kami ng anak niya dito sa bahay. Tapos siya, lalabas, iinom, happy-happy. Ako puyat, diba? Di wow. So, yun lang, guys.
11:37 na guys, wala pa rin si Habi. Si baby, ayan. Tulog na tulog pa rin. Binuhat ko na lahat-lahat for feeding. Ayaw yung dumede guys. Ayaw niya rin dumilat. Antok, tulog siya. For sure mamaya mambibuisit to. Nagkataon, lasing pa ang ama. Kagaling eh. So yun. Wala ako ng aking hiwagang tubig. Ayan, sa sobrang inip ko kakahintay, nagawa kong gumawa ng nails ko. Back to long nails. Babet ko siya. Anyway, fake nails lang to guys from Temu. And mas gusto kong akong gumagawa ng nails ko sa kesa sa pumunta ako sa salon na napakamahal. Tapos, hindi naman ako satisfied sa design or sa gawa. Diba? So, yun. Wala ko na maiinom. Ano yun? Apa? Okay. Kami ng dalawang siniman. Nanonood siya ng MMK. Yan. Ako naman nandito lang sa kwarto. Nanonood lang pa rin ako ng YouTube. At hinihintay ang magaling na lalaki. Talagang hindi niya ako chinachat ah. Hindi ko siya nireplyan. Hindi ko rin siya chinachat at all. Pero, diba, kung naiisip mo kami, magchat-chat ka, kamusta na ang baby natin, kamusta ka na, gising ka pa ba, hello, as in, wala talaga akong natatanggap na chat. Mukhang masaya siya doon, nalilibang siya doon. Pag ako na-visit talaga, girl, chat ko siya pero masasaktan ng pagkalalaki niya sa akin. Tingnan mo. Kung niya akong pinipikon, talagang pinipikon niya ako. Parang mamamatay ng walang alak eh. Pag ako, alam mo siya, niloko ko siya noong isang araw. Sabi ko, tara, shot tayong gin. Shot tayo, dito lang sa bahay. Kasi nagbabantay tayo. Ako kasi, kahit makainom ako, okay lang. Ililigo ko lang to. Kaya ko magpuyat, girl. Sabi niya, niloloko niya rin ako. Sabi niya, sapak gusto mo. Diba? Ayaw niyang uminom kami dalawa kasi magbabantay daw kami. Kasi ngayon, inaya ka lang ng babaeng asawa ng katrabaho mo kasi nga andun yung mga katrabaho mong iinom. O, diba? Dali-dali siya, girl. Dali-dali siyang nagpaalam sa akin. Dali-dali din siyang umalis. Hindi ba naisip ng asawa ng katrabaho niya na, ay, bagong ama to. Premature yung pala yung anak niya. Kailangan niya mag-alaga. Hindi ko to ayain muna uminom. Diba? May utak ka, girl. May utak ka nasa talampakan o sa kalandian. Diba? Alam mo, may asawa yung tao. May anak na maliit. Diba? Kung nag-iisip ka, hindi ko alam kung may pinag-aralan to o may breeding tong babaeng to. Hindi ko alam. Nanggigigil ako, girl. Nanggigigil ako mga beshiwap. As in, nanggigigil talaga ako. Kasi, diba, kung matino ka, bagong panganak yung asawa, baby yung, may baby, na kailangang alaga at bantayan. Hello. Tapos, alas 5 ang pasok mo bukas. Kapal din naman ang muka. So guys, it's Monday. October 13 na yata. So, October 9 ako nag-submit ng late maternity ko. Which is kailangan pa daw nilang employer kineme. Eh, hindi, matagal na akong nakaresign doon sa, sa pizza parlor restaurant na yun. And, hindi ko alam. Wala naman kasi pagpipilian doon kung matagal lang nakatagal doon sa So, hindi pala siya makakancel once na nag-submit ka. Unlike doon sa disbursement account mo, pag mali yung na-send mo, pwede mo siyang i-cancel. Dito, hindi mo pwede i-cancel yung maternity leave apply mo. Ay, your application mo. Ay, sorry. Yan o, masyado maliit. So, up until no, naghihintay pa rin ako ng resulta. Yung mga momshi dyan na naka-promise na ng maternity benefits, pa-help naman, comment down below kung ilang araw kayo naghintay for validation or kung ilang araw na approve yung inyong maternity leave. Napakatagal nung akin, Diyos ko, day.
Tapos, ito pa, ano ba? Sa, ko alam. Limited lang kasi yung options. First time kong mag-apply ng maternity benefits, guys, kasi sa pangalawa ko, sa panganay ko tsaka sa pangalawa ko, nagtatrabaho na ako nun, guys. Konti lang pa lang yung contribution ko nun sa SSS. Pero, alam ko hindi pa na-apply yung maternity leave, hindi pa maganda yung maternity leave that time. Around 2014, 2015 yun eh. Hindi ko lang alam pero parang hindi pa yata okay yung maternity leave that time. So, hindi ako nakapag-apply ng maternity leave, mga beshi. Pagkapanganak ko dun sa panganay ko for the first time, magtatrabaho pa lang ako noon. Tapos yun sa pangalawa ko is, nanganak ako is lying in. 5,000 pesos lang ang ginastos namin lahat-lahat dahil nga may PhilHealth ako that time at nagtatrabaho na ako noon. Pero, yung maternity leave, hindi ko na-file that time. Kasi wala talaga akong kaalam-alam mga beshiwap nun. Mga mamshi, to help naman. So, comment down below kayo kung talagang aabot po talaga ng 12 days yung paghihintay. So, comment down below mga mamshi. Akala mo kinakawawa eh. Oh, tingnan nyo. Oh. Pag inalis ko to, iiyak yan. So, ayan guys. Finifeed ko si Aling maliit. So, today is Tuesday, October 14, 8:09 a.m. na. So, si Habi at saka yung pangalawa kong anak, si Kuya EJ, is nasa school at nasa work na. Si Habi. So, I'm still waiting for maternity benefits. Hindi pa rin kasi nagre-reply si SSS kung approve yung aking application. Sabi nila madali lang, 5 days to 7 days. So, pang ano na ngayon, pang 6 days, I think. Yeah. Ang nakalagay doon, ang span ng applications waiting is to 12 days. Pero, mas maaga pa sa 12 days. So, sana SSS, agahan nyo naman. Dahil alam ko marami nag-a-apply ng maternity benefits, no? Pero, sa dami yung mga empleyado dyan, siguro naman bilis-bilisan nyo, no? Dahil binabayaran kayo ng gobyerno. I mean, kasi karapatan natin yun mga mami na kunin yung maternity benefits. Tapos napakahirap mag-apply. 'Di ba? Kailangan natin ng konting allowance. Kasi tayo, syempre nga naka-maternity leave tayo. Yung iba, tuluyan na nag-resign. Katulad ko, tuluyan na ako nag-resign, guys. Kasi dahil premature si baby, kailangan kong tutukan si baby talaga. Kasi hindi ko siya kayang iwan sa kahit sino-sino. Lalo na kung premature pa siya at hindi pa siya ganun full grown or fully developed. So, no. Mother and baby bonding pa rin ang kailangan. So, ano na rin ako. Kasi sa Manila yun eh. Pag nagpapampa ko, hinihintay ng gatas ko yun. Kahit matagal yung span ng breast milk sa freezer. Nasa Manila ako, nasa Pampanga si baby. So, paano yun? Paano yung mother and baby bonding nun? Once a week lang. So, ang hirap. Sobrang hirap, guys. So, yan. Breakfast na kayo, guys. Kung nasa ibang bansa ka man, kung nasa ibang lugar ka, good night. Yung iba, good morning and good afternoon. So, yun. Kakain lang ako ng breakfast tapos nito mag-feed. What's your problem, baby? What's your problem? Hi! Say hi to camera. Hey, what's up? What's up, guys? Welcome to my mom's vlog. Aww, hello. Diba? Sobrang liit niya, guys, oh. So, I'm done watching YouTube. Lahat ng kasama ko dito, they already sleeping. Si Habi, tulog na rin. Ako din lang gising. It's currently 1:02 in the morning. So, I'm going to sleep as well. Kasi bukas na umaga ay maghahatid na naman tayo ng mga chikiting sa school. So, I'm gonna drink water first before I'm going to sleep.
Good night, guys. Good morning, guys. It's currently 7:23 a.m. It's Wednesday, October 15, and I just dropped by my son, si Kuya EJ, sa school. Konti pa lang sila sa classroom. Pero late na siya, 6:30 kasi start nung ano niya, ng class niya. Pero anyway, dahil marami pang mga estudyante na hindi makapasok kasi biglaang bumagsak yung ulan kagabi pa. Kagabi pa actually umuulan. Tapos ngayon medyo humupa. Ngayon lang. As in ngayon lang. Humupa yung ulan. So ulan ng ulan. So yung mga parents expect nila na cancel ang school. Actually sa Manila, alam ko, cancel ang face-to-face school kasi nga nauso na naman ang influenza, guys. Pero dito sa amin, wala pang announcement si Mayor Lasatin. Yan, yes, Mayor Lasatin po sa amin. Kasi sa Angeles ako nakatira eh. Uy, alam na nila saan ako nakatira. Yan, dito sa Pampanga. So, yung mayor namin wala pang announcement kung kailan na non face to face. Kasi parang pinag-iisipan pa nila kung paano magdi-distribute ng module pagka hindi na naman face to face. So, ayan o. Medyo gloomy pa sa labas. Tapos, ayan, ay, maliit. Kakatapos niya lang dumede. So, manonood lang muna ako ng YouTube, guys, habang naalagaan tong si Aling Maliit. Ito lang ang daily routine ko ngayon, simula nung nanganak ako. So, ayan. Tapos ko na siyang i-feed. Pinaburp ko na rin siya. So, pag-iheli ko siya hanggang sa makatulog. Hi! Hi, baby! Yan, nakakagigil. Actually, sobrang ang laki ng pinagbago niya. Sobrang ang liit niya lang nung nasa Nico siya. Parang nakakatakot buhatin. Ngayon, chunky-chunky na ng mga pisngi. Tapos yung double chin na siya. Ayan. Wala nang baba. So, iba talaga ang gatas ng ina. So, nagbe-breast feed pa rin ako, guys. Alternative na kasi nagbubona na ako ngayon. So, mixed formula and mixed breast milk ako ngayon. So, bonus 0 to 6 months and then, yan, nag-breastfeed pa rin ako. Pag tinatamad akong magtimpla ng formula. Pero pag may formula nang naka-ready si hubby or si Kuya Nitan, sila yung ko ng formula actually. So, pag walang nakatimpla, breast milk ni Mother Earth. Talagang it's super powerful because there's a lot of nutrients na wala sa formula. So, breast milk is the best for babies. So, yon. Ano ba? So, yan. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Magbe-breakfast muna ako, guys. Hindi ko alam kung ano be-breakfastin ko. Pero wala pa kasing luto si Manang. Hindi pa nagsasaing. Wala pa rin ulam. So, baka mag-oatmeal lang ako with milk. And then water. Yun lang. Minsan yun lang ang breakfast ko, guys. Feeling ko diet ako. Pero lumaki pa rin yung tiyan ko, guys. So, hindi ko alam kung active yung PCOS ko. Pero, pupunta ulit ako sa OB-GYN ko. Tapos, para request ng Trans-V. Para malaman ko kung meron pa rin ba akong PCOS or wala. Kasi, may PCOS ako, 'di ba? Way back 2021 ako na-diagnose. And sabi ng OB ko is hindi na ako magkakaanak, buti meron na akong 2 anak. And ito, hindi ko expect na mabubuo si baby. Hindi namin talaga in-expect, hindi namin plinano. Alam mo yun, parang sabi ko, parang may something sa katawan ko na pero same lang naman ang effect nung PCOS. Nagki-cravings ako. Pero more on cravings ako ngayon. Super antok. Super moody. Tapos, yung period ko talaga as in, iba. Huminto siya. Tapos, iba talaga yung feeling ko. Na sabi ko, parang may something na hindi na yata related sa PCOS. So, yun na nga, guys. Nag-PT ako.
4 times positive. Okay? Sabi ko kay Habi, bago natin i-assume na buntis ako, magpa-ultrasound kami. Ayun, nakita namin si baby sa ultrasound, which is ilang months na pala. Pero yun nga kasi, normal lang naman na ROP siya dahil premature si baby. Yun nga lang, premature ko siya nailabas. Dahil nga talaga sa stress. Kasi, nag-triggered na naman yung anxiety and depression ko sa work. Dahil ang dami kong mga katrabaho feeling entitled, feeling, alam mo yun, feeling boss, feeling akala mo sa kanila pamamana yung hospital o sa inyo na yung hospital nyo. Diba? I'm not gonna say any name ng hospital, pero talagang, ewan ko. Pag public nga, public din ang ugali ng mga empleyado, no? Hindi. Swear, totoo naman talaga. Okay? First time ko magtrabaho sa government hospital, pero, squammy ang mga ugali. So, yon talagang hindi siya naniniwala. Okay, fine. I'm not here to please all of you guys. Sabi ko, hindi ako pumunta doon para i-please sila na, buntis ako, paniwalaan nyo. No. No, no. Kung ayaw mo maniwala, wag. Hindi ta pinipilit. Okay? Basta, na-explain ko yung side ko. And, pinagtanggol naman ako for the first time ng mama ko. Kasi hindi talaga ugali ng nanay ko yun eh. Yung pagtanggol ka. Ilalaglag ka pa nun. Yun yung ugali ng nanay ko. So, yun. Nalaglag pa nga ako noon sa hagdan ng minibus. Valenzuela to Santa Cruz. No? Papasok ako noon. Puting-puti pa yung uniform ko noon. Okay? At hindi ko isa-sacrifice yung health ko kung alam kong buntis ako. Sobrang taas noon. To the point na nagto 210 over 120 ang BP ko. Hello? Pero hindi ko pa alam na buntis ako noon, guys. Hindi pa namin alam na buntis ako. So, yun. Kung ayaw nilang paniwalaan, di ba? Tapos ngayon, nung nasa Nico ako, ganyan, iba yung attitude nila sa akin, iba yung pakikisama nila sa akin. Ay, girl, alam mo yon hanggang sa nireport ang social worker, na parang to the point na inabandonado ko yung anak ko ng 1 week. Hello, cesarean ako, fresh pa yung sugat ko, nasa Pampanga ako, hindi ako makatayo, hindi ako makalakad, hindi ako makapag-commute. Diba? Walang utak yung nag-report sa social worker. At the same time, wala ring utak yung nagreklamo sa boss-bossan namin. Diba? Yung boss namin na wala ring jutak. Wala ring jutak. Diba? Nakita na lang yung TikTok post ko. Oh, etong si Mama Ru. Si Mama Rung employee. Oh, ni-report ako dun sa pinaka-boss namin. Oh, diba? Ni-report din ako sa HR. Ngayon, hindi ko alam kung papabalikan ako ng HR. Okay lang, hindi kayo kawalan. Hindi lang kayo may trabaho o magandang trabaho dito sa Pinas. Hindi lang kayo ang ospital, hindi lang kayo ang government hospital. Hindi kayo kawalan. Kahit hindi nyo, no? Ang akin lang, okay? Hayaan nyo akong mag-resign. Huwag nyo akong i-terminate, hayaan nyo akong mag-resign. Dahil I'm so happy mag-resign. Okay? Happy ako mag-resign, guys. Hindi kawalan. Okay? Dahil hindi naman talaga ako masaya sa trabahong yun. Or hindi ako masaya sa trabaho ko doon sa hospital na yun. Okay lang. Okay lang na mag-resign ako, hindi kawalan yun. Hindi naman magugutom, mamamatay ang mga anak ko kung magre-resign ako. Ang daming trabaho dyan. 'Di ba? Although mahirap ngang maghanap ng trabaho in reality, pero may trabaho pa rin naghihintay dyan. Maraming pa rin opportunity na naghihintay dyan. So, wala akong pakialam sa kanila. Dahil ba malaki ang sweldo? Hindi totoo yun, guys. Lumalaki lang dahil naiipon or dahil ang gobyerno ang nagpapasweldo sa'yo. Okay? Pero in reality, ganun din naman, hindi rin naman nagkakasya sa pang-araw-araw. Unless marunong ka mag-budget. Oo. So, yun. Kaya sabi ko sa nanay ko, wala akong pakialam dun sa kaibigan mo. Salamat, binigyan niya akong opportunity na magtrabaho. Pero, hindi na ako babalik. Ayokong makisama sa mga bullshit na tao. Okay?
Demanda nyo kung gusto nyo kong demanda. Wala naman akong sinabing pangalan ng hospital. Wala rin naman akong sinabing pangalan ng sino yung boss ko. Di ba? Paano nyo ako i-demanda? So, utak. Saan ang utak? So, hi guys. Good evening. So, kakasundo ko lang kay Kuya Nathan. Naglalaro kami ni Shindel. Nandito siya sa malaking pillow. Yan. Para hindi siya yung iyak ng iyak. Nasasanay kasi siya na iyak siya ng iyak. Tapos, alam niya kasi bibigyan siya ng dede. So, bumili ako nito sa TikTok. Yung nauusong black and white cards. Yan. Yung mga designs. And this one is for 0 to 3 months. So, ganito yung vision nila. Black and white. So, 0 to 3 months to. Ayan, nakalagay sa baba. 0 to 3 months. So, ayan. Very helpful to since na-ROP si baby. So, sabi ng doctor, it's either blind si baby or yung vision niya is blurred. Pero, to, pinaano ko na sa kanya to. So, may exercise kami 3 times a day. Ayan. Para nalilibang na rin din siya. So, sinusundan niya din to. Dahan-dahan lang. Sinusundan niya and which is good naman. Good sign for me. Hindi ako doctor pero good sign for me yun. So, ayun. Yan. And unfortunately, yung magaling niyang ama is nag-basketball. Tapos, diretso inom na naman. Okay lang yung basketball, pero yung inom, hindi ko alam bakit hindi niya mahindian. 'Di ba? Hindi niya talaga kayang hindi uminom. 'Di ba? Oh, buhay mo yun noon eh, binata. Ngayon hindi na naman na siya binata. Kaya minsan sumasakit din ulo ko, guys. Sa asawa ko, hindi ko alam kung paano ko siya sabihan. Parang, parang 4 yung anak ko. 3 lang naman ang anak ko. Kaya, minsan, nakakasama ng loob. Minsan, hindi ko siya pinapasin. Minsan, siya pagalit. Sa totoo lang. Siya pa minsan ang galit. Kaya, hindi ko na alam. Kaya, sabi ko, notok na lang ako. Tahimik na lang ako. Bahala na siya kung makakakaramdam siya. Hindi na muyat si baby. She's good. No. Hello. Tutulog siya, guys. Tulog din si Papa doon. Ipasok na kasi mamaya. So, ayun. Kagabi, nasa labas kami ni Habi. So, pinakiusapan naman yung si Manang, yung katulong naming dalahira, na bantayan si baby for a while. Kasi meron akong friends na kailangan ng help ko sa hospital kasi yung anak niya is na hit and run ng isa sa mga kotse dito sa subdivision namin. So, nakita namin yung time and yung kotse mismo sa CCTV pero hindi namin alam kung ano siyang klaseng SUV. Color silver siya. Tapos, hindi naman alam yung model eh. Pati plate number, hindi namin naaninagan doon sa plate na, doon sa CCTV. Tapos, pag uwi namin dito, yung katulong namin dalahira, sinapian ng 10 demonyo. Buti pa daw, umuwi pa kami. Diba? Tingnan mo naman kung gaano ka selfish at gaano ka swapang yung ugali ng matandang to. O, diba? Kaya, kung ako sa inyo, guys, kung kukuha din lang naman kayo ng kasambahay, una, mapagkakatiwalaan. Pangalawa, masipag. Pangatlo, may respeto sa inyo bilang amo. Hindi yung mas matapang pa sa amo pa sa amo. Diba? Yung feeling, siya yung may-ari ng bahay na to. Yung parang sinaniba ng 10 demonyo kung maka-attitude sa'yo. Wala ka naman ginagawang masama. Tapos mukha pang pera. Tapos madamot siya sa lahat ng gamit dito. Hindi naman siya ang bumili. Anak ako ng amo niya. Amo niya rin ako, guys. Swear. Yung wifi pinapatay niya sa gabi after niya manood ng MMK. Sige nga. Sinong matutuwa doon? Amo ka, pinatayan ka ng katulong. After niyang pakinabangan yung wifi. Maghapon nanonood ng MMK.
Siya lang nga nakikinabang ng TV binili namin. Sige nga. I'm not here para siraan siya or whatever. Pero masama ang loob ko at naiinis ako sa kanya. Kasi matagal na siya sa amin. Katulong ko siya since 6 years old pa ako. Lumaki ang ulo. Norid-norid yan. Lumaki ang ulo. Sinabi lang na parang pamilya na. Pero kung umasta, kala mo mag-anak. Huwag kayong kuha ng ganitong klaseng katulong, guys. Sinasabi ko sa inyo, masisira buhay niyo. Laging nakabuka ng palad. Tapos ipagkakalas sa kahit sino at pati sa kamag-anak, hindi siya binabayaran. Yan, sarap ng buhay niya dito. Una, wala siyang schedule. Matulog siya, magising siya ng kahit anong oras. Kinakain namin, kinakain niya rin. Kung masarap ang kinakain namin, masarap na kinakain niya, guys. Kung katulong siya ng mayaman, malamang sardinas lagi ang ulam nito. At hindi siya makakagamit ng TV. At hindi siya pwede magmayodoma doon. Diba? Kami lang talagang bukod tanging nagtsatsaga sa kanya. Yung mga kapatid niya, maayaw na rin sa kanya. Kasi nga sa ugali niya, guys. So, yun. Anyway, ano lang ako, patutulogin ko lang ito. Babaitang to. At may dadating pala mga parcel, guys. So, anyway, chat ko lang. Okay, guys. So, this is my first time to put the glue-free eyelash. Kasi, guys, never. Sobrang nipis talaga ng pilik mata ko. And, hirap akong maglagay ng yung ginu-glue. Hindi siya kumakabit. As in, I don't know how to use it. Pero, natuto akong magkabit last year, nung Christmas lang, ng magnetic eyelash, which is more convenient sa akin yun, guys. Pero ito kasing glued, ayan. Pero hindi ko alam kung tama, ha. Ito kasi tumaas, oh. Pero, actually, guys, ayan, hindi siya naaalis nga. Diba? Super, ay, B, oh. Pak. Oh. Pinch-pinch nyo lang yan, B. Kaya lang mas taas yung isa. Diba? Nagpa-practice pa ako. Pero, ito guys yung ginamit ko. May free tweezers to siya. Ayan. I forgot the model or yung paano yung design niya. So, yan. Diba? Ang ganda niya sa eyes. And I like it. Ayan. Ayan guys. Super bet ko. So guys, order na kayo guys habang mabait pa si seller. Okay? Habang mabait pa si seller. Sale pa siya. Mababa pa yung price. Go check it out.